ka lang kumulikta ng income ng mga sakop nyo. Pero yung kapakanan ng mga bata, pinabayaan mo. Magaling ka lang mangulikta. Pati purpose na bigay ng gobyerno, kinukulikta nyo. Tapos, kapakanan ng mga bata, hindi ko po yan responsibilidad. Pero, ikaw nagbabawal na ipababa yung bata para pupunta sa ospital. Malapit ka lang sa akin. Senator Risa, for a while. Matay. Bago ako dumako sa mga tanong kay Chloe, huling tanong kay Senyor Aguila tungkol dun sa mga baby. Kayo po, may opinion kasi ang NBI, may opinion si Sir Randolph, pati si Mayor Riza. Sa tingin niyo po, bakit ang daming baby na namamatay sa kapihan? Kasalanan po ba yan ng magulang nila or meron talagang pagkukulang sa pag-aalaga sa mga baby doon sa kapihan? Hindi ko po alam dahil hindi ko po tungkulin, hindi parte ng tungkulin ko yan sa bayanihan kaya wala po yan sa bylaws namin. Kung tanungin natin yung mga magulang. Well, anyway, Mr. Chair, parang classic case ng victim blaming ito. Siyempre naman kung kayo po ay people's organization, kayo pa yung presidente nito, tiniting ng Senyor Aguila o reincarnation pa ng Santo Niño, sigurado may responsibilidad sa mga taong nasasakupan ninyo. Ikaw, Lalong-lalo na sa babies, no, Mr. Chair? pagkain kita, Jerry Esquilario, magaling ka lang kumulikta ng income ng mga sakop nyo. Pero yung kapakanan ng mga bata, pinabayaan mo. Magaling ka lang mangulikta. Pati purpose na bigay ng gobyerno, kinukulikta nyo. Tapos, kapakanan ng mga bata, hindi ko po yan responsibilidad. Pero, ikaw nagbabawal na ipababa yung bata para pupunta sa ospital. Malapit ka lang sa akin. Senator Risa, for a while, tanungin natin si Yusik Angelo Tapales, the Executive Director of Council for the Welfare of Children. Narinig mo naman lahat ng mga testimonya dito kanina pa. Anong masasabi mo dito ngayon na Yusik? Magandang tanghali po, kagalang-galang na tagapangulo. Kami po ay nababahala sa mga narinig po namin. Una-una po, yung hindi po pagrehistro ng mga kapanganakan ng mga bata. Alam niyo po sa UN Convention on the Rights of the Child, talagang yan po ang isa sa unang karapatan ng bata, yung right to be registered immediately after birth, right to life, and of course, kaakibat po nung right to birth and yung right to have a name, to acquire nationality and to be cared for. Pag ang bata po, kagalang-galang na tagapangulo ay hindi po narehistro, wag na po tayong umasa na makakapila pa po yan sa mabubuting gawain ng gobyerno at pinamimigay ng gobyerno. So talagang nadideprive po ang mga bata sa karapatan nila na mabuhay, magkapangalan, yung nationality po bilang Pilipino at serbisyo ng gobyerno. Para naman po doon sa iba po naming narinig, of course, sinusuportahan po namin ang Department of Justice sa pagsasampa po nila ng kaso. Alam nyo po, napakalinaw po niyan sa Republic Act number 11596, yung nagbabawal po ng child marriage sa Pilipinas. So, solemnizing child marriage is of course punishable, pati yung facilitating, yung mga nagfi-fix po at tumutulong sa pagkakasal ng mga bata. Ito pong mga child marriages na to ay talaga pong aming nilalabanan at tinututulan at talaga pong dapat po yan ay parusahan kung talagang merong mapapatunayan pong ganyan. Of course, kung meron pong mga paglabag po na naganap din po dyan, katulad po dyan sa kaakibat ng pagkakasal ng mga bata po, pag below 16 ho yan, pwede po yung i-consider na statutory rape under Republic Act number 11648 po. So talaga pong
yan po ay aming nilalabanan. So, sana po, mahal na taga-Pangulo at mga miyembro ng committee, ito po ay talagang malaman po natin kung ano ang katotohanan po dito at talaga pong ma-file ang mga karampatang kaso kung meron pa man pong idadagdag sa mga naisampa na po ng ating kagalang-galang na Secretary of Justice at mga kaibigan po sa Department of Justice. Yun lang po. Thank you, Yusik Tapales. Kung kumakain ka pa, mamaya mo na kay Chloe o ano? Okay, si Chloe na ang kausapin mo. Sige, thank you. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, Mr. Chair, the minor witness, alias Chloe, for the record, is under the custody and protection of the DSWD, which is now with her as she testifies. So, pwede po bang i-confirm ng DSWD na si alias Chloe ay nasa inyong kustodiya at natutulungan niyo siya habang siya ay nagbibigay ng testimonya sa aming komite? Okay, good afternoon, everyone. So I am Sarah Rose Salingay. I am the registered social worker of the SWD Caraga po. With the concern po regarding dun sa custody po, Senator Riza, yes, we confirm that Chloe is now under the custody of the SWD Caraga po. Salamat, and tutulungan niyo siya habang siya ay nagtetestimonya. Yes po. Salamat po, Mr. Chair. So, Mr. Chair, may ipapalabas po kami na video with your permission. I will ask for this video to be played to aid in the testimony of our minor witness. May I also note that the witness has executed an affidavit with the assistance of the DSWD. So, ito po, Mr. Chair, ang video po niya. Ako tawag si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Bayanihan Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera. Ninawag ko atong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og minjo ni Senior Aguila nga among gituohan og Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kog 21 years old nga wala sa kabubuton. Pagka-minjo na ako, ning handyo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kog maeskwela. Pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gadyo ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Uwi naliko nila ay makapabuwag kung maura ag kamatajon. Mo tong nagpahila ko kasubot sa akong gibati nga ingon ana day gadyo dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga gayon ani dapat gadyo sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno. Mo tong panahon nga gibutang ko sa bahay nilang Jillians o nangutana si Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakig-6 na ba kuno nog Lucky unja ni nga mag-Lucky nga waya pa kuno otong giingnan si Jang nga naman waya pa man ninyo kuha nga mga gagmay raman ng inyong asawa usa pa authorized na ninyo na rapon kay inyo na mga asawa dahil panahon nga gilakan mis kwarto kay gusto gadyo nila nga kuhaon na maka-6 na nog Lucky unja dito nga taming hila ko unja kaingan kog ma-rape ko adto pero madjugani kay Lucky aning ko ana nga inhilak pud si Jan mo tanan si Jag unsa ko ni Jan sa nganong way dili ko na kumusugot kung giingnan nga dili pa ko gusto maminjo ug ikaw may gusto nang mawa kay gaw gad yung gusto makahuman kog eskwela sa akong mga ginikalan nga naa pa dinha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sang manghod ag nagihan ako. Gusto ko nga makahuman sila gi eskwela, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-uban ta pero dili diha. Gusto ko nga muari na mo na ako. Dili kaya na ta diha mag-uban. Uy, ikaw maon din na. Chloe? Sige, okay lang. Take your time. Sorry Okay lang po. Okay, salamat kaayo, Chloe. Kino-confirm mo ba na ikaw yung nasa video na ipinakita namin ngayon? Yes po, Senator. Okay. Tapos, pinaninindigan mo ba yung sinabi mo doon at yung kwentong sinabi mo doon? Opo. Okay. So, ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na makipagtalik. Tama ba yon? Yes po, Your Honor. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? Nung
May inutusan po kasi si Janet Ahok na isang minor ka. Sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tapos tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto. Tapos dun po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw ako makukuha. So, nung time na yung pumasok, Sandali. Yes, Mr. Chair. Sino nagsabi? si Janet Ahok, Janet Ahok? may, Sabi niya na kailangan makuha ka. may inutusan kasi siyang minor eh, na Ha? kasamahan ko. May inutusan siya na kasamahan mo. Oo, na ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. Babae ka ba? Lalaki? Babae ka, di ba? Baje, sir. O babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Dili na tinuod, sir. Tinod. Wa man gani ko anang clue, sir, kaila. Ano? Hindi daw totoo. Sabi ni Janet Ahok. Kung hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako eh, tapos tinanong na kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun, tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. Yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako, pa kaya na saan galing yung apelyido ko. Yung apo ni Mamerto. Ma'am Mamerto. Merto. Tanggap nila na Yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing yung apelyido ko, hindi ko na po matanggap. sino nagsabi niyan? Si Janet po. O, Janet. Dili na tinuod, sir. Ay, sus. What do you think, Janet Bay? Bakit mo sabing hindi tinuod? Babae ito. Na 13 years old, kinasal. Anong edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na. Oh. What do you think? Sige nga, please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kuya, magko, sir, kahibaw nga na yung mga kasal dito, sir. Wa magikasal na mo dito. Natinga na gani ko sa mga bata, kay nga nung ingon ana ang ilang gipanulti, nga dugay naman na sila dito hinglugsong. Hindi lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipag-sex sa kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng Viagra. Sige, bako, ko anak Sinabi mismo nung lalaki ha, sana yun, nandito ba yun? Ikaw ang nagbigay ng Viagra. So, dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa pilitang pakipag-sex. Janet, isipin mo, may anak ka? Dili lagi na, sir, tinuod, sir. May anak ka ba? Sir. Babae, lalaki? Bajig laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus, Ano? saka 10 years old. 10 years. Oh, palagay natin, yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pagdating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili lagi na tinuod, sir. Di, tinatanong kita kung pakiramdam mo, kung okay ka lang. Okay ka lang? Ganun yung anak mo, ikakasal at isex ng maaga? Gamitin mo microphone. Eh, Hindi okay sa'yo. Pero sa ibang bata, okay ka. di rin. Si Teresa, go ahead. Salamat kaayo, Mr. Chair. To Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nagkumbinsi sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes po, Senator. And sa iyong pagkakaalam, ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal, pinipilit mag-sex o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito? Hindi ko po alam yung sa iba eh, sa akin, sa karanasan ko lang po. Okay. So, yung iba, hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto, hindi mo alam kung pinipilit din na Opo. makipagtalik. Okay. Umberto, si Teresa, for a while. Yes, Mr. Chair. Maraming apo ka dito na minor na ikinasal. Una, si Mer Luis Angelo Sanico, minor.
Mamerto Galanidas grandson, married to Ila Galavia, minor. Tapos, isa pa, si Kyle Andre J. Cunyato, minor. Mamerto Galanidas grandson. Okay lang, kaya pareho lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, hindi naman talaga okay yan. Alam ko, hindi okay yan. Pero lalaki siya, pero hindi pa rin okay yan. Kayla Cunyato. Ito, babae ito. Minor. When married in Kapihan, Mamerto Galanidas granddaughter. Tatlong apo mo, Mamerto, mga minor de edad. Ikinasal, okay lang sa'yo? Your Honor, hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po ako po mag-explain. Sige, explain ka. Kaya nga tinanong kita. Unang-una, Your Honor, mayroon palang mga pangyari ng ganyan. Halimbawa, yung unang anak ko, babae. Kasi lahat sila apat ay babae. Well, nalaman ko lang, nakasama na sila. Kaya nga, sabi nila, nagkasunduan na kami ko, my God, ayaw kayong ipagkasal ko, kanhiya ako dito sa kor, punta kayo ng butuan kung saan kayo. So yun nga ang unang nangyari sa anak ko. Yung bunso ko rin, ganyan din. Kung pagpagkasal ka mo sa butuan, wag lang dito kasi nakahiya. Do you think makasal sila? Na minor de edad yun? I am referring for... Oh, ikaw very clear ka na iniiwas mo si Jeren sa Kilario sa responsibilidad na pagkasal. No. Sabi, no, punta kay Butuan. Doon kay pagkasal. No, Gusto mo talagang iiwas kay Jeren yung pagpapakasal, ano? No, I'm sorry, Your Honor. Sige, go ahead. I am referring first to my children. Nga, Na ganyan ang nangyari. that's according to what you said. Kaya nga, yung unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa, totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa, pero wala naman nagkasal sa kanila. Yun lang, nalaman ko lang na, kasi hindi naman kami ng bahay. Malayo yung bahay namin, nalaman ko lang na nagsama na sila. So anong magawa ko? Wait, do you think papaniwalain mo kami na yung mga bata na yan, ganong edad, magsasama, magkaanak, without your consent? Kahit nandoon lang sila sa loob ng SBSI, hinahayaan lang nyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya pinagalitan namin na Your Honor. Pinagalitan ninyo. Kasi Tapos? ayaw ko mangyari, naka-sinful yan. Pero bakit ang daming ganong nangyari? Hindi ko, Pinagalitan ninyo? ayun ko basta sa yung apo ko, yun ang nangyari na nagsama-sama sila. Ewan ko So mga gusto mong maniwala ang komite na hindi mo sinasanksyon, hindi nyo sinasanksyon yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan. Samahan lang. Dulog-dulog lang diretso hanggang magkabuntis at manganak. Okay lang kayo. Yan ang kwan ninyo doon. hindi naman okay sa akin. Kaya nga nagalit ako bakit nangyari yun. O, nagalit ka. Bakit naging umabot ang tatlong anak mo? Apo mo na minor de edad. Hindi. Umabot ang tatlo. Your Honor, please, hindi ko sila mapigilan kung ano ang magawa nila. Hindi mo napagsabihan yung mga anak mo na parents itong mga bata natin. Pinagsabihan ko, kaya nga yung unang anak ko, sinasabi ko, punta kayo kung saan, huwag kayong magpaka dito kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyari yan, pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo. Kung ayaw makipag-sex ni Chloe doon sa kanyang husband na 21 years old, na pilit na ikinasal sa kanya, sinabi so tuloy ni Janet Ahok. Ito nga mga Galanida, okay lang nga, apelido nila Galanida, ikaw pa, ayaw mong pumayag, ayaw mong magpagalaw sa iyong partner. Anong klaseng mundo ito? Parang kayong hindi dumaan sa pagkabata. Katanda na ninyo, pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex, kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay, naku. Ang masabi ko lang, Your Honor, yun lang sa mga anak ko na Oh, ayaw ko yan mangyari. Yung nga, Ayaw, sinasabi ko sa iyo, tatlong apo mo, minor de edad, kinasal. hindi ko alam, Your Honor, kung kinasal. Basta ang... Yun na, hindi mo alam. Kanina, sabi mo, walang kasalan. Ngayon, hindi mo alam kung kinasal, ha? Hindi, Papabago na yung sagot mo ngayon. Ha? ang sabi ko, Your Honor, hindi ko alam na
Hindi mo alam na kinasal. Kina- Kinasal ni Jerry Esquilario yung anak mo, yung apo mo. ang nalaman ko lang na nagsama na sila. Kaya pinagalitan ko yung mga parents nila, ano ito? This is repeat ang history yung bunso ko at saka yung isa na walang pahintulot. Lalo na doon sa bundok, yun nga ang mga bata. Samantalang nag-ensayo sila kung ano man. Alam nyo, Siguro nagkasunduan. pag palaging ganun, ha, tingin ng mga bata doon, normal na yan sa inyo. So, you are making the abnormalities to be accepted as normal by the children in your community sa kapihan. Kasi tinutolerate ninyo eh. Granting, nasabi mo hindi kinasal ni Jerens, pero very strong yung mga ebidensya na sinasabi na kinasal ni Jerens yung mga minor de edad na yan. Granting na hindi niya kinasal, pero the mere fact that it has come to your attention na yung mga bata ninyo doon, mga apo ninyo, mga minor de edad, nagsasama-sama, nabuntis, nagkaanak, wala man lang kayong ginagawa, nagiging normal na tingin ng mga bata yan. Marami kaming ginawa, Your Honor, yung sa apo ko. Ayaw ko yung Kung may ginawa ka, bakit ganun? Umabot 3 apo mo. Ay, naku, huwag mo kong lukuhin. 3 apo mo, minor de edad. Nagkaasawa, tapos sabihin mo, may ginagawa ka? Huwag mo akong lukuhin dito. Your Honor, please, I'm just telling the truth na hindi ko Kumanda ka, yung mga umaga pagkabata. Isipin mo kung bata ka, ginaganon ka, pinipilit kang makipag-sex sa isang ayaw mo. Minor de edad ka. Hindi mo nga alam kung itong 13 years old ay dinatna na. Naging babae na ba ito? O kung wala pa talaga, sus, puto, para kang pinapatay ka talaga. That's grabe. Sobra. Ikaw, Janet Ahok, meron kang anak, si Jomong Ahok na minor de edad. Kinasal, married to Matsay. May anak na sila, isang lalaki. Okay lang sa'yo. Minor de edad na anak mo. Janet Ahok. Okay lang sa'yo. Ila man ang kagustuhan, sir, wa ko'y mahimo. Oh, yun na. You're a very irresponsible parent. I tell you. As far as my standard is concerned, very irresponsible. Pinipilit ko pa yung iba. Senator Risa, go ahead. Oh, Mr. Chair, bago ko itanong ulit yung ating mga departments dun sa next steps, Senyor Aguila, sa inyo ko ibigay yung isang last word dito. Ano pong tingin nyo dun sa naranasan ni Elias Chloe? Narinig nyo po yung kwento niya kanina, yung ginawa sa kanya, yung karanasan niya. Anong tingin nyo doon? Or itatanggi nyo na naman ba iyon? Hindi ko po alam kasi hindi ko siya kilala. O kung tanungin natin yung parents niya kung nangyari ba yan. Tinatanong ko po, Mr. Chair, kay Senyor Aguila, ay yung tingin nila sa salaysay ni Elias Chloe bilang nasa kustodiya ng DSWD at tinulungan para ilagay yung kanyang karanasan sa kanyang affidavit. Wala kayong naisip o naramdaman dun sa kanyang pinagdaanan? Wala akong alam yan, Senator. Ay, dapat ang isang Senyor Aguila na reincarnation ng Santo Niño, ng Diyos, dapat alam at dapat may pagmamalasakit. Pero obviously, kahit dito sa kwento ni Elias Chloe, ay wala. So, ganyan, Mr. Chair. And so kung ganon lang, magtanong po ako tungkol sa relocation saka reintegration plans